Nabundol habang nagjo-jogging lang ang isang babae sa Antipolo. Tinugis at nahabol ang nakabangang driver ng MPV na nakabangga ng iba pang sasakyan. Nakatutok si EJ Gomez. Sa palusong at pakurbang kalsadang ito sa Antipolo City, isang puting MPV ang mabilis na umandar patawid sa kasalungat na direksyon at linya ng kalsada. Nabundol niya ang isang babae. Ilang saglit, umandar ang nakabundol na puting sasakyan. Dito na po siya, dire-diretso pa rin po siya, di po siya napatinag. Mabilis na po yung pagandar niya po. Ayun, tumatakas, sira. Kitang umuusok at gumagasgas na sa kalsada ang nasirang gulong ng sasakyan. Ilang beses siyang binusinahan para harangin. Nang tumigil ang sasakyan, bumaba ang driver ng pick-up at kinumpronta ang driver ng MPV. Anong ginagawa mo sa buhay mo? Higilin na namin yan. Nagtakbuhan ang tatlong lalaking kasama ng driver. Punta niyo ba tumatakbo ako ninyo? Pinababa ng humabol na concerned citizen ang driver. Ayan o yung itsura ng sasakyan o. Basag yung windshield. Yung babae nabangga sa taktak, nagja-jogging. Tinakbo niya tapos may mga tricycle pang tinamaan doon. Mahirap pong kausap yung driver dahil po lasing. Inis-OP ko po siya at pinusasan ko po at para hindi na ako makatakbo. Ayon sa barangay, walang naipakitang lisensya ang 18 anyos na driver. Ilang saksi ang nagsabing mabilis at gegewang-gewang ang takbo ng sasakyan bago ito makabundol. Nabangga rin ang isang nakaparadang motorsiklo at tricycle. Nirespondihan naman ng Barangay de la Paz ang 26 anyos na biktima. Nakita po namin yung babae, nakabulagta na po. Nanginginig yung babae. Nagtamo ito ng posibleng fracture sa kaliwang kamay at braso na nilagyan ng braces at support. Dinala siya sa ospital. Sinusubukan pa ng GMA News na kunan ng pahayag ang biktima at driver. Pero ayon sa otoridad, nangako nila ang driver na sasagutin ang na-damage na motorsiklo at tricycle. Gayon din ang gastusin sa pagpapagamot sa biktima. EJ Gomez, Nakatutok, 24 Oras. Ngayong pong tag-ulan, nagpaalala ang Department of Health sa publiko para maiwasang tamaan ng tinatawag na mga wild diseases. Nakatutok si Katrina Son. Isang patay na daga ang tumambad sa tapat mismo ng bahay ng tricycle driver na si Leopoldo sa Rojas District, Quezon City. Paalala ito ng banta pa rin ng leptospirosis sa kanilang lugar. Dumating nga sa puntong tinamaan siya ng leptospirosis. Siyempre manghihina ka ganon, mabuti na lang agapan. Si Margie na nakatira sa tabing ilog, inaalala rin bukod sa leptospirosis ang dengue. Nag-i-spray po kami tapos naglilinis para walang lamok. Dahil tagulan na, paalala ng Department of Health sa publiko, mag-ingat sa wild o waterborne diseases, influenza-like illnesses, leptospirosis at dengue. Kung tayo naman po ay nalusong, hindi natin naiwasan ano naman ang dahilan at kahit anong baha po yan, tayo po ay kumonsulta sa ating pinakamalapit na health center. Meron naman po tayong mga libreng gamot. Para iwas dengue, dapat ding tandaan ang 4 T's, taob, taktak, tuyo at takip. Pagbandang hapon na, mula 4 hanggang 6 p.m., aktibo yung lamok. Sa umaga, mula 6 hanggang 8 a.m. Malaking bagay rin anya ang pagbaba ng kaso ng dengue ngayong taon. Mula January 4 hanggang May 23 ng kasalukuyang taon, ang naitala lamang nationwide ay 50,727 na kaso ng dengue kumpara sa 114,308 noong nakaraang taon. Paalala ng DOH, malaking tulong na updated sa lagay ng panahon. Dapat din gumamit ng rain gear tulad ng payong, kapote o bota. Siguraduhin din na malinis ang inuming tubig. Kapag may nararamdaman, agad magpakonsulta sa doktor. Katrina Son, Nakatutok, 24 Oras. Pinag-aaralan na ng Japan ang iba't ibang paraan para mas mapadali ang application ng visa para sa mga Pilipino. Ay kay Japanese Ambassador Endo Kazuya, malayo nang narating na ugnayan ng Pilipinas at Japan na sentro ang people-to-people exchange. Mula June 2024, niluwagan na raw ng Japan ang kondisyon para sa multiple entry visa ng mga Pilipinong merong substantial level of income.
Visa-exempt na rin mula October 2024 ang mga Pinoy na may hawak na diplomatic passport. Dahil sa pagdami ng visa application, nagbukas na rin ang Japanese Embassy ng Visa Application Center at e-visa system para naman sa mga sasali sa package tours ng ilang designated travel agencies. Nang tanungin kung posible ba magkaroon ng mas madaling travel arrangements gaya ng visa-free entry sa hinaharap, sinabi ni Endo na dumaraan na ito sa maingat na pag-aaral. Kabilang anya sa kanilang kinukonsidera ang epekto nito sa lipunan, ekonomiya at public safety at seguridad ng Japan. Actually, this is one of the most frequently asked questions against me. Our embassy has been making steady efforts to improve and streamline the application processes. We will continue to explore what better further measures may be possible going forward.